Sa Hataw pa, Parañaque, aming nakapanayam si Mayor June Bernabe sa kanya pong Florencio Bernabe Hospital. Doon po namin sila nakapanayam kasama si Councilor Benjo Bernabe. Nandito na po ang ating action man, Mayor June Bernabe ng Hataw pa, Parañaque. Good evening kay Rose Salangon at sa kanyang programang Gabay at Aksyon. Yan pong grupo na atin pong nirelocate, accomplished naman po. Wala naman pong gasinong resistance kasi alam nila talagang bawal ho tumira sa creek. Meron pong order ang Supreme Court na ialis at i-relocate yung mga nakatira sa creek, no? Sapagkat una-una it's dangerous for them and the other one is they're obstructing the free flow of water and they tend to throw their garbage sa mga creek na yan. Kailangan sila talagang ilipat. Successful naman po yung effort ng ating pong MADO, Urban Mission Area Development Office. Kasama po yung kapulisan at yung task force ng demolition team natin. Sila po ay binigyan ng konting financial assistance ng may-ari ng katabing lupa para makapag-start sila. I understand the down payment is around 11,000 per family. Monthly payment noon is around 1,000 pesos. Sa may-ari sila ng lupa magbabayad direkta. As a matter of policy, don't go over 1,000 monthly. So, kung 400, okay na okay. Kasama ko po ngayon si Councilor Benjo Bernabe, ang #1 sa puso ng mga Parañaqueños. Konsihal, naku, poging-pogi ka ng anniversary natin sa Gabay at Aksyon. Maraming happy anniversary muli dun sa Gabay at Aksyon. Alam ho natin na ang ating mga informal settlers ay nasa mga danger zone kung tawagin. At ito po ay isang area kung saan na-identify na danger zone dahil nasa creek po sila. Kasi sa mga kautosan ng ating Supreme Court ay kailangan po natin i-clear ang ating pong danger zone para sa ganun ay to give way to the cleaning, also to make sure that yung mga kababayan natin ay wala dun sa ating mga areas na kung saan nakasalalay ang kanilang buhay sa kanilang pagtulog. Inaasahan po natin na pagka nailipat po natin sila at naayos po natin ang ating pong creeks at danger zone ay makakatulong sa kanilang mga kabuhayan. Taon-taon naman po yan na meron po tayong Oplan Kaluluwa. Kasama po natin dyan ang mga kapulisan, Department of Health, yung ating pong rescue, Mayor's Office, even the barangays, kasama po yan sa Barangay San Antonio. Tumutulong po sila lahat sa ika-aayos po ng daloy ng trapiko at para ho hindi magkaroon ng kahit anumang sakuna. Even this hospital, nandito po kasi tayo ngayon sa FB Bernabe Memorial Hospital, is ready and alerted, especially during Undas Days, November 1 and 2. Para sabihan ang ating namamahala po ng ating hospital dito, si Dr. Renato Bernabe, na on November 1 and 2, also October 31, kailangan po handa tayo sa anumang untoward incident. Itong hospital na to ay magkakaroon ng Building 2. Yan po ang lumang town hall. Kunan nyo na ho yan. Sapagkat yan pag na-demolish, mawawala na tayo ng retrato na yan. Sa panahon pa ho ng mga Amerikano, ginagamit na ho yan. Sana, bala ko, yung facade matira, hindi raw ho kakayanin. Para sana may historical significance. But then, according to the structural engineer, it might not withstand the pressure and it might collapse. It might be dangerous sa ating po mga kababayan. I-retain na lang po namin yung design. Kung mapapansin nyo po yung design nito, nakabase po dun sa lumang building. Although, bago yung building, pero yung design niya is antique. That should be operational by year 2012 para ma-increase ho yung bed capacity natin. Dahil sa ngayon, our bed capacity is only 35. We want to increase it by about 110. Secondly, para magkaroon ho tayo ng paying ward, yung mga private rooms. Although private yun, babayaran ho dun. Still, government price. And that money will be used to subsidize those who cannot afford para hindi naman ho malaki masyado maging outlay ng local government. Merong mga equipment ba, bibili namin bago. Tingnan mo yung equipment namin dito, puro bago na. Ang huling-huling namili na equipment dito sa City Hospital na to, yung tatay ko, si Mayor Florencio Bernabe Sr. So, nung dumating po ako, syempre may sentimental value sa akin itong hospital na to. Bumili ko kami ng lahat ng bagong equipment. Gagawa ko kami ng Building 2. And then, eventually, kung may oras pa, Building 3. Diyan sa may makikita niyo yung fire department. Once in a while kami po ni Mayor ay bumibisita sa ating mga pasyente at titingnan ho namin kung ano yung mga improvements na nais po nating ipatupad din dito sa ating Parañaque Community Hospital, ating Florencio V. Bernabe Memorial Hospital. Nakita naman ho namin na talagang maganda na po ang ating pasilidad. Katunayan po ay kakaroon na ho tayo nung ating phase 2 ng ating improvement, ng ating pagpapagawa ng building dito sa ating Parañaque Community Hospital. May mga areas talaga na hindi namin papayagan na magkaroon ng
vendors. For example, yung Redemptorist Road, yung Harrison Avenue, at saka yung Service Road para free flow ang traffic ng tao at saka ng bihikulo. Payagan lang ho namin mga inner roads, mga eskina, mga alley, tulad ng GG Cruz, Bayanihan, Lieutenant Garcia, para ho na magkaroon ng livelihood yung mga tao. Di ho nga kayang bigyan sila lahat, pero at least mapapagbigyan kahit a certain percentage. Meron ho kaming panukala, baka nakakalimutan ng ating mga kababayan. We have a 3-level parking area that is in the pipeline. Meron na ho kaming approval ng Sangguniang ng Parañaque, meron na ho kaming approval ng Metro Manila Commission. Just have to get the approval of the national government, the president, hopefully, no? Kasi ito ay end-all and be-all solution to the problem in Baclaran. Solving the traffic problem, the vendor problem, the peace and order problem. Diyan ho namin ilalagay yung parking, terminal, at saka yung mga tiyangge. Diyan ho namin ilalagay para libre na yung mga daanan, mga thoroughfares. Libre na yung Redemptorist Road, Service Road, Pasay Taft, Harrison, Quirino Avenue. Permanently sa mga sasakyan at mga pedestrian sa sidewalk, magamit na nila. So lahat sila, kumpulan na sila dyan doon sa mahabang 3-level parking namin. No? Pero yung ilalim, you still go through. Well, yung November 1 and 2 at saka October 31, sana po yung mga kababayan natin, yung mga bisita ho rito na pumupunta sa Parañaque, na nakalibing yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun naman yung undas, panahon po yan ng pagrespeto sa ating mga namatay ng mga mahal sa buhay. Sana po, bago tayo magdala ng mga bagay na maingay, nakaka-istorbo sa mga katabi ninyo, mga alak. Diyan sa isang street na yan, 5 ho ang aming cemetery dyan. Manila Memorial Park, Loyola Memorial Park, yung aming public cemetery, Catholic cemetery, yung Protestant cemetery. Iisang strip yan hanggang San Dionisio. Kaya ang traffic ko dyan pagka panahon ng undas. Sa November 29 naman, the celebration of Our Lady of Buen Suceso. Yan po ang patron ng lungsod ng Parañaque. Meron po kami mga street dancing contest, karakol, meron ng concert sa gabi. Sa February, meron pa po kaming city charter celebration din ho yan. At November 30, fiesta ho yan ng bayan. Ito po mga fiesta rito. Bukod pa ho yung kanya-kanyang parokya. Meron kami street dancing contest pa. Bukod po doon. We will have a lot of fun. This will be participated by all the barangays. Bing ani na barangay, magkakaroon tayo ng very festive event kung saan ay inaasahan namin na libo-libo ang darating dahil po ito'y once a year at fully supported ng city government na aktibidades natin. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Of course, tuloy ang hataw, tuloy po ang serbisyo ng ating gobyerno, tuloy po ang mga programa na ating pinatutupad. Hinihiling ko lang po yung tuloy-tuloy po na pagtitiwala, kooperasyon ng ating mga kababayan para sa ganun yung mga programa natin ay hindi ho mahirapan implement. So ito po si Mayor Jun Bernabe sa lungsod po ng Parañaque. Tayo pong lahat dito po sa Parañaque, ipagpatuloy po natin ang paghataw. Hataw pa, Parañaque.